Hi kagala! Nandito naman ang inyong pambansang kagala na si Sir O1. At syempre nandito ang ating mga kagala na si Sir Sharwin. Yes! At ang ating piloto na si Sir Trayo. Yes! So ngayong umaga ay holiday mga kagala. So babagtas tayo sa EDSA. Tignan nyo ang EDSA. Ayan. Ayan EDSA. Walang traffic. So tayo ay pupunta sa main office lang. Magpapa-refuel tayo ng ating ambulance. At syempre magka-car wash. Yan. Diba? So, sabik to, sabik. sabik sana sa camera. Sabik sa camera. Magandang umaga mga kagala. Diba? Kami muna ay mag-ikot-ikot. Ikot muna. Buhay responder tayo. Buhay gala. Gala-gala muna. Papuntang office. So kamusta naman ang inyong long weekend mga kagala? For sure, di ba? Ang iba dyan ay nagpunta na sa mga bundok. No, nag-mountain hiking na sila, nag-overnight na doon. Di ba? Nagpunta din ng probinsya at kasamang pamilya. Iba naman mga nag-staycation. At syempre, kaming mga naka-duty, dito lang. Di ba? Syempre, kailangan proteksyonan natin ang mga tao na nandito sa paligid natin. Yan, di ba? So, tuwan-tuwa lang tayo rito. Tuwan-tuwa lang tayo rito lahat. Yan. I repeat. Take off. Echo Mike Mobile, take off 0725 Parang totoo, no? Hotel. Raradyo. Exact location heading towards Yurgen Slot. Bus lane, Ayala, Alabang. Asay tayo dyan. Tingnan natin ang EDSA. Siyempre jug naman, baka naman jug. Sogo, baka naman. Sogo, para sa tulugan lang namin. Yeah. Diba? So ganito kahabaan ng EDSA. Ayan, kapag holiday. Yun no. Diba? So ito yung part ng Guadalupe. So kung magkakaroon ng big one, hanapin nyo yung magbibigay kami ng link sa description kung ano yung link para panoorin nyo regarding sa big one, regarding dito sa mangyayari dito. Yan. So ito na po yung Guadalupe Bridge na naghihiwalay sa Mandaluyong at ng Makati. Yan. Yan ang EDSA carousel bus. So ganyan po. Ito lang kaluwag. May mga responder dyan. Yan. So yung mga responder, alam na natin, naka-alerto 24 oras. Huwag abusuin ang bus lane. So yung iba dito yan, pag sinabing bus lane po yan. Huwag po kayong basta papasok dyan. Para sa mga marked vehicles lang ito pwede. Yan. Pag private, dito lang tayo. Diba? Join the Christmas convoy, Sierra Madre. Ito lang ang EDSA. Gala-gala lang mga kagala. Diba? Ganda. So kung ganito lang araw-araw ang biyahe mo, uunlad lalo ang Pilipinas. Kasi nga walang traffic, maaga makakarating ang empleyado. Diba? So talagang totally hindi siya ngarag ang empleyado. Makaka-work siya na maayos at makaka-uwi din na maayos. Yan. Diba? Yung ganda ng EDSA. Siyempre yung jug, yung jug na yan. Baka naman yun no. Siyempre yung kanila ambassadress, baka naman ito. Diba? Okay. So mamaya pagka refuel natin, titignan naman natin mga kagala ano loob ng ambulansya, yung basic ambulance. So kailangan alam nyo kung anong meron para pag tumawag kayo ng mga rescue or ng mismo ambulance service, alam nyo yung kailangan yung tawagan, kung basic life support na ambulance or advanced life support na ambulance. So titignan natin yan. Yun. Picture pa.
Yan. So, ganyan ang gagawin natin mga kagala. So, mamaya pagdating natin doon, pagkaayos lang namin ng ambo namin, pakita natin kung ano laman ng ambulance. Okay? So, balik tayo. Okay. Yan. Aandar yan. Tapos meron suction tip. Papasok sa gilid ng bibig. Kung saan may mga liquid. May mga Hindi fluids. yan sa lalamunan, sa Dito lang yan. di ba? Sa pisngi loob. lang. Sa loob ng kanyang bibig. Okay. Hindi pinapasok sa lalamunan po ito. Okay. Dito lang sa loob lang ng bibig. Okay. Ano may makikita natin doon? Blood. Okay. Dugo. Okay. Plema. Okay. Ano pa? Laway. Yun. Yung nahigupin at pupunta rito. So, pwede siya maka-obstruct. Tama? Yes. Kaya siya tinatanggal para hindi ma-obstruct ang kanyang airway o daluyan ng hangin. Tama. Alright. So, at hindi rin pumunta sa kanyang Kaya sa baga Baga o or sa lungs. Okay? uh, So ngayon, ito na. Pupunta naman tayo sa okay? Pag may problema ang pasyente natin naman sa kanyang mga extremities o lalong-lalo na sa kanyang likod, yun yung spinal column o spinal cord, ang una-una natin ginagamit sino? Ano? Sir Owen. Okay? Ang spine board. Ito yun. Yan. Yan. para siyang surfing board. Para ang siyang spine surfing board, yeah. Pero dito kasi sa Pilipinas, spine board tawag. Pero sa ibang bansa, ang tawag dyan ay long board. Okay. Yan. Kasi may long board, saka may short board. Meron pang isang katawagan dyan. Ano pa? Backboard. Backboard. Yan. 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 Diba? Okay? Yan ang ginagamit natin kapag may suspected na injury ang pasyente, lalo na sa kanyang spinal cord. Okay? Para malesen ang kanyang paggalaw. Kami sa mga VA o motor vehicular accident, kailangan namin ng access at makakuha namin ng pasyente o victim sa loob mismo ng sasakyan. So, Pambasag ng salamin. Yes! yung laman ng jump kit mo is meron na siyang gauze, meron na siyang Yes! plastic. Meron diba? po siya. Meron yan. Papakita po natin. Oo. Tapos meron na tayong ano pa ba dyan? Pulse oximeter. Meron tayo rito. May pulse oximeter po tayo. Kompleto po ito. Papakita ko po sa inyo. Dito na lang po. Kung po tayo rito. Alright. Yan. Yan yung mga laman niya. So meron kang, ang tawag dyan ay And BP up. BP up. Ano yung tinatawag na BP? BP apparatus. Okay. Kompleto tayo niyan. Yan. Ito yung Yan. Stethoscope. stethoscope. Okay. Ito yung pulse oximeter. Yan. Ito yung pangkuha po natin ng vitals para sa ating pasyente. Sinusukat ng kanyang pulso. Okay. Tsaka yung oxygen sa kanyang katawan. So, okay. Pang BP natin. Typical. Well, ito yun. So, yan. Yan. Importante. Napaka-importante niyan. So, yun. Yan to yung mga basic natin na mga gamit na makikita natin sa ambulance. Okay? So syempre pag tumawag sila ng ambulansya, make sure na ito ay emergency. Yes, tama. Na make Dahil sure. merong ibang tumatawag, pupunta lang at masakit ang ingrown. Ay, hindi po kami. Kaya nga po tayo, Sir Owen, mga kagala, no? Kaya nga tayo tinawag na emergency. Quote and quote, emergency. Yung mga tao nangangailangan lang talaga. Pero yung mga ganun, Sir Sir Owen, wala po tayong ganun. Masakit ang ingrown, ngipin, tawag sa ambulance. Hindi po kami Magpapahatid ng airport. Ay, hindi po pwede. Diba? Hindi po namin pinapayagan yung ganun. Only emergency cases lang po, Yan. Sir Owen. So meron sa Pilipinas, meron tayo tinatawag na non-emergency saka Emergency. Plus meron pang patient transport vehicle. Okay, good. Yun, diba? So ganyan ngayon lumabas ngayon sa atin. Pag sinabing non-emergency, ito ay Yung mga non-emergencies, ito yung mga ambulatory. Ito yung mga tipo bang nasugatan sa lahat, sa braso, sa kamay, o di kaya sa paa. yung magpapauwi ng bahay. Papauwi ng bahay, pwede rin. Dialysis. Kunwari, hindi sila able maglakad. Yung mga ambulatory patients po natin na kailangan din na lagyan ng oxygen temporarily para makarating sa kanilang bahay. Dahil sa bahay nila, may nakaredy na rin silang oxygen. Supplementary lang po yun sa kanila. Then, pag emergency, Kaya mga pang-emergency, ito yung may mga suspected kami, may mga sakit sa puso, sa baga, nahirapan huminga, may severe bleeding, yung mga example lang emergencies po natin. so
meron din tayong tinatawag na patient transport vehicle, no? So, itong gamit natin ay isang ambulance, so emergency vehicle. Yes No? po. So, yung patient transport vehicle, yun yung non-emergency. Yes, sir. Ito yung madalas natin makikita, no? Only in the Philippines, ano. Ito yung hinahatid sundo lang magmula sa bahay papuntang hospital. Lalo kapag sila ay nagpapahatid sa hospital, usually naman sa kanila ay sa OPD lang or outpatient department. Ito yung tinatawag natin patient conduction Pero lang. hindi mo siya pwedeng gawing service. Yes, apo. Hindi siya pwedeng gawing service. So, paano ba yun, Sir Sherwin, kapag nakakakita sila ng ambulance? Nagwawangwang, pero walang pasyente. Bakit daw walang pasyente tapos nagwawangwang? Okay, usually, oo, ito yung mga mentality ng tao, no? Sa mga kapwa natin mga Pilipino, no? Kadalasan po kasi, bakit nagwawangwang? Wala naman pong emergency, wala pong tao o pasyente. Siguro yung ambulance na yon papunta pa lang po doon sa pinangyarihan ng insidente o aksidente or emergency. Kasi may tawag na kailangan within 5 minutes. Within less than 5 minutes hanggat maaari, no? Less than 5 minutes kailangan makapunta na po sila sa area. Kung hindi, baka wala na po silang maabutang tao doon. Yon. Andyan ang description ng training school. Yan. Okay. So, dahil nga ikaw magte-training, basic first aid, and then kuha ka ng certification para makasampa ka sa ambulansya. Tama, pero hindi pa nagtatapos yun, Sir Owan, mga kagala, no? May OJT pa yun. Meron pa tayong OJT. Pero bago yan, bago kayo mag-OJT, siyempre, tanungin nyo sarili nyo kung kayo ba ready na ba sa susunod na mga hakbang ng inyong karir o karera sa buhay, katulad ng trabaho namin. Kailangan maging handa. Ihanda nyo yung sarili nyo, lalo na yung sa isipan, kasi hindi gawang biro ang magbigay ng paunang lunas sa ating mga pasyente. Dapat di ka nadadala ng iyong damdamin. Kaya mula yung trabaho mo, Matibay ang puso matibay ang puso. Kailangan doon dedicated ka, may commitment at disiplina number 1 sa sarili. Okay? Kaya kahit anong man na matutunan mo, wag na wag magkiyayabang. Instead, turuan mo rin yung mga kasama mo na mga bagito rin sa ganitong larangan ng trabaho. Ngayon, dahil nagsimula ka sa basic first aid, sundan mo na experience. Tuloy-tuloy lang. Yan, may mga group of people ka na makikita at makikilala. Masusubaybayan mo rin ang mga pattern. Okay? Di ba, Sir Owan? Ganon din tayo nung araw. Okay? Bago tayo mag-EMT. Okay? Nag-learn kami ng mga different experiences, lalo na sa volunteer. Nag-volunteer kami. Mismo ang pera galing pa sa aming mga sariling bulsa. Kaya ganon ang pagmamahal sa trabaho. Okay? Diba? Ayan. So, mga kagala, kita nyo naman, di ba? Kapag sinabing ambulansya, usog natin itong kailangan talaga tibay lang ng dibdib. Kasi bakit? Marami po kasi dito, lalo na kapag mga stroke victim, ang loob ng ambulansya, kala nyo glorified. Hindi po. Mahirap po dito kasi para siyang mini ER. Yes. No? So, kailangan maprolong natin yung buhay niya, ma-extend natin yung buhay papunta sa ER. Kailangan walang mawawalang buhay dito eh. So, yun yung ginagawa namin. No? At syempre, sabi nga natin, kailangan matibay ang sikmura mo din, matibay ang pag-iisip mo. Dahil minsan, pag nawalan ka ng pasyente o nawalan ka ng victim, Tama. minsan naiisip mo yun eh. Ano pa yung nagawa ko mali? Tama ba yung ginawa ko? Bakit nawala? Diba? May mga ganon. Kaya meron tayong tinatawag ng mga psychological first aid para po yan ay nagkakaroon ng critical stress debriefing yung mga mismong mga responder. Yes. Kasi minsan di mo na kaya. Mahirap po kasi yung makatapos ka dito tapos dadali mo yan sa loob ng bahay. Ang magsasuffer naman dyan yung nasa loob ng bahay. Pag uwi mo. Kailangan pag uwi mo sa bahay, normal na tao ka na ulit. Yes. Tama. Oo, kasi dito pag nandito ka sa loob, hindi ka normal dito Tama. sa loob ng rig namin, no? Yan. So mga kagala, maraming salamat dito sa ating another podcast. At syempre nandito ang sakalam na batang Sherwin Solis. Yes. 'Di ba? So again, nandito ang inyong pambansang kagala na si Sir Owan. Nagsasabing ride safe, keep safe everybody, and God bless.